Very timely po ito, no? Alam nyo, minsan, parang feeling natin, ano ba nangyayari sa bansa? Okay, ako lang po, nag-observe lang pag bumabiyahe and all. Yung kaibigan ko na traffic na naman ngayon, 3 oras na from Sucat to Makati. Alam nyo po yung minsan, naglalakad ka lang sa kalye, napapansin mo, parang daming basura nakakalat, yung traffic. Okay, minsan yung away sa paligid, away ng mga kung sino-sinong politiko natin, at madalas tanong nga natin, ano ba nangyayari sa bansa natin? Bakit parang ang gulo? Pero kung babalikan po natin, ang sagot po sa problema ng isang bayan ay hindi lang nasa liderato o nasa sistema, kundi sa puso ng bawat mamamayan. Ang sabi po sa Kawikaan 14:34, ang matuwid na pamumuhay ng mamamayan ay nagpapaunlad ng kanilang bansa. Ngunit kung sila ay magkasala, mapapahiya ang kanilang bansa. Wow, nung inaaral ko to, sabi sa English, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. Napakalinaw po, minsan nakakahiya lang, minsan nagna-number 1 yung bansa natin sa mga negative, di ba? Parang nare-report minsan, worst airport, pinaka-traffic, okay? Pagka minsan may positive, most resilient. Pagka may bagyo, resilient mga Pinoy. Pero sa totoo lang, ilang bagyo na dumaan, parang hindi naman nag-i-improve yung infrastruktura natin. So, sabi dito, nakakahiya raw yung bansa kapag ang mga mamamayan nito ay makasalanan ng pamumuhay. Napakalinaw po, no? Ang katuwiran po, righteousness, ay nagbibigay daw po ng kadakilaan, hindi lang sa individual, pero sa buong bansa. Ano po ba yung katuwiran, yung righteousness? Sa simpleng salita po, ito yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mula day 1 naman, yan ang kinakampanya ko rito. It's living in obedience, justice, and godliness. Kapag po talamak ang illegal at immoral na gawain sa isang bansa, hindi po nalulugod ang Diyos. May iba pa nga, worse, ginagawa nating legal, yung mga immoral at illegal, di ba? Tulad in the form ng mga sugal at kung ano pinapatigil na natin ngayon. Pero ang kasalanan po, ito ay nagpapabagsak hindi lang sa individual, kundi sabi sa Proverbs, yung buong komunidad. Kapag ang bawat tao po inuna yung sarili, naging corrupt, magsisinungaling, hindi marunong magmahal sa kapwa, sa tao, sa bansa, ito yung nagiging ugat ng kaguluhan at kahirapan. Madali lang po minsan makita yung mga leader. Alam niyo po, kahit magka-righteous tayong leader, kung ikaw naman, nag-uuwi ka ng kopon ban sa opisina, yung 4 na oras, ginugol mo sa pagka-Facebook at pag-makeup. So minsan nakikita natin yung malalaki, pero tayo individual ba? Tayo po ba, in our own little way, ano po ba yung ginagawa natin na nakaka-contribute po? Baka kasi, kala natin, konti lamang itong binubulsa ko, petty cash lang to. Pa isa-100 lang na may kinukupit ko na ginagawan ko ng resibo. Sila milyon-milyon. Ganun nga po problema. Tayo po mga mamamayan ay meron pong maidudulot din na effect sa bansa natin. So, mga bayan, kaharian, marami pong umangat throughout history. Kadalasan po may takot sa Diyos. Pero kapag nawala po ang Diyos sa sentro ng kanilang buhay, unti-unting bumabagsak individual, pamilya, barangay, city, and eventually nation. Kaya tandaan po natin, righteousness is not just a personal responsibility. It's a collective calling po. Ang bawat gawaing tapat, makatarungan at mabuti, may ripple effect po yan sa paligid natin. Imagine po kung lahat tayo mamumuhay ng may katuwiran, may takot sa Diyos, mula sa individual, sa pamilya, sa barangay, and eventually sa buong bansa. Yun lang po yung challenge ko. Alam ko mahirap po ito, pero kaya po natin yan. In our own little way, bago po tayo, again, maghanap ng masisisi. Ang call to action lang po natin. Sana po, okay, simulan lang po natin. Sa sarili natin, magtapong ka ng tamang basura. Huwag kang gumawa ng mga illegal at immoral. Mga desisyon natin be guided by the Word of God. Huwag nating hayaan yung kasalanan, mamayani sa puso natin, at then eventually maapektuhan ng pamilya at ang buong bansa. Ulitin ko po, as I end, Kawikaan 14:34, ang matuwid na pamumuhay ng mamamayan ay nagpapaunlad ng kanilang bansa. Ngunit kung sila'y magkasala, mapapahiya ang kanilang bansa. Tayo manalangin, Panginoon. Alam namin, Lord, malaking kinakarap na aming bansa. Hindi matapos-tapos na mga hearings and all. Pero Lord, sa totoo lang, isang katutak na hearing na na-cover ni Ted Filon sa ilang dekada niyang pag-news. Pero bakit ganun pa rin? Kasi Lord, hindi lang talaga nakaangkla, Lord, sa sistema, sa liderato. Lord, kami individual. Kami rin, Lord, will take a careful inventory ng aming sarili. Kami ba'y kalugod-lugod sa'yo? That's not to say magiging passive kami sa nangyayari sa bansa. Kung may makasalanan at may platform kami, i-call out namin. Lord, ipagdasal namin ang aming mga liderato sa bansa para Lord magkaroon ng katuwiran, ng righteousness dito sa amin. As you commanded us, Lord God, as individual to pray for our leaders. Magdasal po kami para matuwid ang mga maling landas ng aming mga liderato, kaming individual, pamilya at komunidad. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.